So, problem number 1. So, here we go again. Mag-ask tayo kay user to enter the size. Then, int kasi, so, console.write. So, int kasi, integer type siya. And, whole number. Ibig sabihin, kapag int, whole number lang ang pwedeng i-input ni user. Then, next is int n. So, yung n is represent for the number. Then, is equal to new size. Yung new size is yung i-input ni user kung hanggang ilang size. So, dito naman yung n is, yun nga, nagre-represent for the number. Then, as ulit tayo kay user para sa pag-i-input ng number. So, magdi-display ang console window ng message na mag-a-ask sa user ng numbers. Use of console.writeLine. Then, yung sa next line ay sa for loop naman. So, gagamit tayo ng for loop. So, sa size ng times ay mag-iterate ang loop. So, the size na tinutukoy ko is yung in-specify ni user kanina. So, yung int, index is equal to 0. So, nag-i-initialize tayo ng loop counter with its value 0. So, ibig sabihin, yung index daw ay may value na 0. Then, yung index is less than sa size. So, nag-set tayo ng condition para mag-continue ang loop sa pag-run as long as less than pa yung as long as less than sa inputted size. Ibig sabihin, hanggat hindi bumababa or hanggat hindi nasa-satisfy sa size na in-input ni user. So, yung I plus plus is equal, yung sign na yun is for increments. So, mag-increments tayo ng loop counter na I sa bawat iteration or ng isa sa bawat iteration. So, inside of loop ng code is yung executed every iteration. So, use of console.readLine. So, i-wait natin si user na mag-input ng value to read as a string. Then, i-convert natin ito into integer gamit naman ang convert to int32. So, pag nag-assign na tayo or nag-store or na-convert na yung into integer sa position sa array na n or yung number nga, maaari na tayong mag-initialize ng variable na largest number para ma-assign na kung ano yung value na first element sa array na n or sa array na number. So, for loop, ulit, mag-iterate sa lahat ng element to find the largest one. So, dun sa for loop na to, kapag na-input na or na-satisfy na yung lahat ng size na ilagay na, nagsakto na, hahanapin naman dito kung ano yung pinakang malaking size, then yun yung magiging largest one. So, int I is equal to 1. 1 because it's considered first point of element. So, I less than to size minus 1 less than to size. Dito, nag-set tayo ng condition for continuing the loop as long as it's less than to inputted size.
So, increment ulit yung I++, yung para sa loop counter na I, so, no I sa 1 every iteration. So, ibig sabihin sa lahat ng dito sa iteration na to, mag-i-increment na tayo ng isa. So, we will use if condition, chine-check if ang current number is bigger than the largest number. So, ang if conditions is mag-check if ang current number ba ay bigger than to the largest number. Then, while the condition is true or bigger than the current number, it will update. So, it means the current number is n or na number yung para siya pa-box. Tapos, nakalagay sa loob ng nasa gitna is yung index or represent ng I. Then, the current element also. So, lastly, displaying the result na. And see the sum and see the outcome.